Magandang araw po sa lahat po ng mga taga-subaybay. At ngayon po tayo po ay tatalakayin sa paksa tungkol sa tamang pangasiwa ng pananalapi. Alam ko po sa loob ng ating mga tahanan may kanya-kanya tayong mga suliranin tungkol sa tamang pagmamanage ng pera, no, ng pananalapi. Kaya kalimitan ito ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga mag-asawa. Kaya sa lahat ng mag-asawa diyan na ito yung nagiging pangunahing pagtatalo sa loob ng tahanan ay magandang araw po sa inyo lahat. At nais ko po kayo maging kasama sa pagtalakay po natin. Tingnan po ninyo, baka may mapulot kayo magandang prinsipyo na inyo po magagamit tungkol po sa paksa na ating pag-usapan. Kaya nga, ito po yung pinagkatan nating honey, asan ang pera? No? Alam po ninyo, kapag ang dalawang tao ay nagpapasimula pa lamang na nagliligawan, ay talagang marami mga proposal at marami mga pangako na binibitiwan yung dalawang magsing ilog, ano? Kaya sinasabi nga, kaya ko ibigay lahat sa iyo, pati ang langit, no? Pati ang mga bituin, pati ang buwan, ay kaya aking susungkitin para maibigay lamang sa iyo, para mapaibig lamang itong babaeng kanyang nililiyan. Pero pagdating sa pagmagkasawa na, kalimitan ay nagiging problema yung usaping may kaugnayan sa sahod at minsan ay pag minamalas-malas pa, nadyojombag pa itong may bahay. At kaya nakakalungkot, pero tingnan po ninyo, baka ito po ay makatulong sa inyo. Pag-usapan po natin ngayong umaga. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Dakilat mapagpala namin Diyos, kami po ay nagtatalaga kung saan kami po ay tatalakay sa paksaan may kugnayan sa tamang pangasiwa ng panalapit. Nawa ay samahan po ninyo kami hanggang sa matapos ang programa ito at ang mga bagay namin po mapakinggan ay maging kapakinabangan ng bawat sa amin lalo tigit ng mga taga-subaybay ng programa po. Maraming salamat po sa pagdilig at pagpapatawad sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala sa matamis na pangalan ng minamahal naming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. Katulad po ng ating bahagi na naipangako sa inyo sa ating pong paksa na pag-usapan ay halos 40% po ng mga naitalang kwento ng ating Panginoon Jesus ay may kinalaman sa pera o kayamanan. Kung titignan po natin at baliktan natin ang banal na kasulatan, talagang mababasa natin yung mga bahaging ito na talagang ang isang bagay ay hindi tatakbo, no? Ang isang bagay ay hindi mapapangasiwaan pagka wala talagang involved na pananalapi. Sa lahat ng klase ng ugnayan, na relasyon, magkasawa man o magkasintahan pa man, ay kailangan meron kayong mga magandang mga nilalatag na lituntunin at kondisyon na maaari ninyong pakinabangan hindi lamang sa pasimulan ng inyong relasyon hanggang sa matapos hanggang sa kayo nagpapalaki na ng inyong mga anak. Kailangan ay maging maganda ang inyong mga panuntunan sa inyong mga pangangasiwa o tama pangasiwa na pananalapi. Meron pong mga apat na magkakaibang plano sa pangasiwa na salapi o kayamanan. Alin ang mga ito ang ginagamit ng pamilya po ninyo, no? Plan A, yung tinatawag na one boss plan. Ito po yung one boss plan na tinatawag na ito ay lahat ng pera ay akin, no? Pera ko ito. Gagastusin ko kung saan ko gustuhin. Huwag ka na magtanong kung ano-ano pa. Yun yung plan A. Lagi ito yung kanyang claim lagi ay pera ko ito. Yung asawa, no? Tumatanggap lamang ng bahagi mula sa kabuuan. Kung ano nila ibigay, kung ano lang yung bahaging tutukutin ng asawang lalaki, yun lang yung kanya ibibigay sa kanyang asawang babae. Walang alam po magkano talaga ang sweldo ni Mr. Aba, malihim ito, no? Masyadong malihim, masikreto. Siguro noong magkasintahan ito ay ganon din, pinayagan nitong babae na maging malihim sa kanya itong kanyang nobyo, kaya hanggang saan naging magkasawa na sila. Ay ito na yung naging panuntunan nitong si lalaki. Ikatlo ay di malinaw ang mga kagastusan ng pamilya. Hindi malinaw kung paano ito gagastusin, kung saan ito gugugulin. Basta yun yung mahirap pagka ang iyong asawa ay makasarili at palagi niyang kiniklaim na yung kanyang kita ay kanya lamang. Pag nagtanong na si Mrs. Hani, asan ang pera? Nako, ito na. Ito na yung pinakamabigat na problema na kalimitan ay nagiging pasimula ng kaguluhan sa loob ng bahay. Sigurado, magtago ka na, no? Pagka tinigtal, kapag ka narinig yung ganitong tanong, parang iba yung kanya nagiging tugon sa kanyang may bahay. Hindi ang planong ito ang panukala ng Diyos para sa atin pong pamilya. Ang nais po ng Diyos talaga ay maging maayos. Plan B, the two boss plan. Paano ba itong the two boss plan na ito? Yung dalawa yung amo na magpapasya. Pero ako ito, sabi ni lalaki, at sabi naman ni babae, dahil may sarili siyang hanap buhay, lahat ng kanyang kita, pera ko rin ito. Ang kinikita ng bawat isa ay nililihim sa bawat isa.
no? Mahirap talaga, dapat talaga kapag sa panahon pa lamang na kayo ay nagliligawan, sa panahon pa lamang na nanunuyo ito si lalaki at sinusuyo ito si babae, dapat mayroon na kayong nilalatag na magandang mga plano sa inyong buhay para kung sakaling dumating sa panahon na talagang maisipan niya na kayo ay mag-isang dibdib at magkaroon ng sarili niyong tahanan, ay mapangisawaan niyo ng mabuti itong mga inyong pananalapi na inyo pong magagamit para sa kauunlad man ng inyong pamumuhay. May kanya-kanya dapat bayaran, no? May kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Maaaring busy sa Lazada o busy sa kung ano-ano mga online shopping itong si babae, ganoon din naman itong si lalaki. Kapag nagtanong ang isang panig, "Honey, asa ng pera?" Naku po, sigurado may malaking digma ang magaganap sa loob ng bahay. Di ito ang plano ng Diyos para sa pamilya at labag po ito sa filosofiya ng pag-aasawa. Kaya po, ang filosofiya ng pag-aasawa ay napaka-importante. Hindi po ito tama yung kasabihan ng mga matatanda noong araw na hindi ito parang kanin na iyong isusubo na pag ikaw ay napaso, ay pwede mong itapon o iluwat. At pumili ka uli ng panibagong kanin, baka sakaling hindi ka nang papasok. Hindi po ganun. Kailangan po talaga sa pasimula pa lamang ng ating relasyon, kung meron po tayo napupusuan, dapat maglagay na tayo ng magagandang malituntunin at tingin natin ay pakikinabangan natin sa pagtatayo ng isang maganda at huwarang pamilya. Ang filosofiya po ng pag-aasawa, ang sabi ng Mateo 19, talatang 6, ating pububuksan ng banal na kasulatan. Kaya yung dalawa ay hindi na sila dalawa, kundi isang laman, no? Yung dalawa, tandaan po ng individual, kapag sila ay naging mag-asawa, nagiging isang laman, hindi na dalawa. Kaya yung kanya magiging iyo, yung iyo magiging kanya. Hindi na pwede yung kanya-kanya, mga kapatid. Kaya nga dapat pinag-iisipan natin ito bago natin pinapasok, sapagkat maganda sa isang bagay na palagi natin ginagawa ng isang magandang plano. Ang sexual na pagkakaisa ay nararapat makita sa lahat ng aspeto ng buhay pamilya. Kasama na dito ang pananalapi ng pamilya. Hindi lamang po yung larangan ng pagtatabi sa higaan, kundi maging yung pananalapi, kung ano man yung pakinabang na dapat ay maging kabahagi sa lahat, ay dapat hindi ito sinosolo lamang ng iisa. Plan C partner ito, no? Ito po yung plan C natin. Yung two-partner plan ay ganito po yung kanyang prinsipyo, hindi ko to pera. At yung sabi ng babae ay hindi ko to pera. Si lalaki sabi niya hindi niya pera, si babae sabi niya hindi niya pera. Ang sabi ng dalawa, pera natin ito. No? Pera natin ito. Pera natin ito. Kaya pinagpapasyahan ng magkasama ang dapat pagkagastusan. Ginagawa ng budget yan, ginagawa ng plano yan, para pagdating ng nakasahod na sila pareho, yung kanilang mga sweldo ay pag-iisay nila at pagkatapos ay igugugol nila roon sa mga bagay na kanilang sinama doon sa kanilang mga budget. Kapag mangungutang, magkasamang pinagpapasyahan. Hindi po si babae lang yung nangungutang, tapos palang alam si lalaki. Pagdating na nagkaroon na ng problema, minsan ay mahantong pa doon sa pagpapabarangay, na barangay itong si babae dahil di nakabayad na utang, at tinatawag si mister, ay magiging dahilan din yan ng hindi pagkakaintindihan. At ang nangyayari ay nauwi sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng sambahayan. Dapat ay magkasama rin kayong nag-iipon, no? Wag puro gastos, wag puro gasta. Dapat ay pinag-iipunan. Ito po ang plano ng Diyos para sa ating pong pamilya. Kaya maganda po na ito yung ating pong gawin. Itong ganitong klase plano. Exemption po dito, kapag ang asawa ay winawaldas ang pera sa pagsusugal, kalimitan kapag medyo minamalas-malas ka, no? Matintimang birhen niya, pagliligawan mo, o kaya ay maginoo, pag naliligaw sa iyo, pero di mo alam, meron pala itong kakambal na bisyo. Ito yung pinakamabigat. Kaya dapat kilalanin natin maigi yung ating pong magiging kapareha sa buhay dahil ito po ay panghabang buhay. No? Mahirap pong pag tayo ay nasilo ng maling pagkakilala, ay mahirap na magsisi sa uli. Ang pera sa pagsusugal, no? Binawaldas, sa paglalasing, pagdodroga, o anumang bisyo, ang mga plano na ganito ay hindi dapat mararanasan ng isang sambayan kung sila ay nakapagplano ng mabuti bago nila pinapasok itong ganitong klase ng pagpapamilya. Plan D, yung tinatawag nating senior partnership plan. Ano ba ito? Ito ang pinakamahusay na plano ng Panginoon. Bukod sa plan C, mayroong plan D. Itong plan D po, tingnan po ninyo isa-isa. Ang Diyos ang nagmamay-ari.
ang tao ay kanyang katiwala. Dapat po, yun yung talagang pinakamagandang panukala. Bukod sa plan C, meron pang plan B. Itong plan C and plan B, ang pinakagusto ko na magandang panukala na nais ng Diyos na makita sa loob natin tahanan. Ayon sa Kawikaan 24, talatang 3, karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. Kaya mahalaga po mga kapatid na mga bagay na ito maging makita, no, sa loob ng ating pong tahanan. Kapag ang dalawang persona na nagsama ay parehong maayos ang kanilang kaisipan, parehas silang kumikilala sa Diyos, at pareho silang maganda yung kanilang mga plano sa buhay, ay nanaisin nila na tanggapin itong plan C and plan D para maging matagumpay ang kanilang tahanan. Ang unang hakbang na dapat gawin ng pamilya ay pag-usapan ng mga simulain ng pamilya at hindi ang anumang mga bayarin. Dapat ito talaga yung pangunahing simulain. No? Ang mga simulain ito ay malawak at pangkaraniwang layunin ng isang pamilya. Napakalawak po nito. Ang mga susi prinsipyo para magtagumpay sa panalaping pangangasiwa ay sangkot ang buong pamilya. Kaya naalala ko tuloy yung aming nanay kapag gumagawa yan ng listahan ng budget ay talaga nakalagay doon sa salamin, aming lamesa para nababasa ng aming tatay kung saan ginugugol itong kanyang kinikita at kung saan napupunta, kung ito ba ay sobra, kung ito ba ay kulang, at paano ito napagkakasya at paano ito nagagawa ng paraan kung sakaling dumadating doon sa punto na ito ay kulang. Sapagkat alam po natin na lumulobo palagi ang mga bayarin, ano? Kaya kung ikaw ay sumasahod ngayon ay hindi mo pwedeng sabihin sa iyong misis na pagkasyahin mo yan, no? Gumanat ko kaya ay gumawa ka ng paraan. Talagang lumulobo ang ating mga bayarin sa dami ng mga dinadagdag natin na hindi naman talaga importante sa ating tahanan. Kaya tuloy ang nangyayari ay nagiging dahilan ito para magkaminsan ay kulangin yung kinikita sa hanap buhay ng ating kapareha. Ang mag-asawa ay magpartner sa lahat ng mga bagay na nasasakop ng kanilang relasyon. Tandaan po niyo mga susing prinsipyo para magtagumpay ang panalaping pangasiwa isang takot ang buong pamilya. Dapat number 1, ang mag-asawa ay magpartner sa lahat ng mga bagay na nasasakop ng kanilang relasyon. Dapat silang mag-usap ng malaya at bukas sa anumang bagay na walang lihiman sa isa't isa. Itong lihim na ito yung pinakamahirap sa lahat, no? Meron bang mga naglilihim dyan sa inyong mga may bahay ka ba? Nahirap po yan. Ay, sana ay maging transparent tayo para yung bagay na atin pong ginagawa sa loob natin tahanan ay maging isang huwaran tayo sa loob natin tahanan. Kaya doon sa lahat ng mga lalaki at ng mga babae na tumusunod sa ganitong panuntunan ay isa pong magandang pagbati ang nais ko pong dalhin sa inyo at isang masibagong palakpakan. No? At dapat i-appreciate natin yung mga asawa natin na maayos na ginagampanan itong mga panuntuntoy. Ikalawa, isangkot sa pagpapasya ang miyembro ng pamilya. Dapat mayroong talagang kasangkot, no? Hindi lamang yung mag-asawa, kung sino pa yung miyembro ng inyong pamilya, dapat ay nakasangkot. At alam nila yung mga dapat at hindi dapat na pinagugugulan lamang ng inyong mga pinagkakakitaan para sa ganun lahat ay nagkakaisa at naunawaan kung paano dapat ito ginagamit. Panawa sa mga anak, ang kahalagaan ng wastong pangangalaga at tamang paggamit ng salapi. Meron tayong mga anak, dapat po sa kanila kahit murang kaisipan ay pinapaunawa na natin yan. No? Hindi yung sige-sige lang tayo, todo-todo pasa, na kahit na hindi naman mahalaga, hinahayaan natin, ibigay dahil sa sobrang pagmamahal natin sa ating anak. At minsan ito yung nagiging hindi magandang panuntunan ng mga bata kapag lumalaki, kapag nasanay sila na lahat ng bagay ay madali lang nilang nakukuha at ginagasta nang hindi nila naunawaan kung paano ito pinaghihirapan ng kanilang mga magulang bago ito kitain. Kaya mahalaga na ipanawa ang sa ating mga anak ang kahalagaan na wastong pangangalaga sa tamang paggamit ng salapi. Nawain po natin itong mga bagay na ito. When you fail to plan, you are planning to fail. Sabi ng kasabihan. Tama nga naman. Kapag ikaw ay nabigo magplano, ikaw ay nagpaplano mabigo. Usually, tama nga naman. Kaya maganda itong nakuha ko sa akin pong mahal na
lingkod na tagapangasiwa na isa pong pastor, no? Si Pastor PJ Salcedo. Sa kanya galing itong lecture na ito. Ay talagang napapakinabangan at maging malaking pakinabang po ito kung atin po itong pag-aaralan maigi, itong prinsipyo ito. Huwag ipaubaya sa sapalaran ang inyong inaharap magpasya. Andaan po ninyo, mga babae, mga lalaki, huwag niyo ipapaubaya sa sapalaran. Ang pagpapamilya ay hindi isang sapalaran o parang isusugal mo yung iyong buhay, bahala na. Basta yung tumibok ang puso, bahala na. No? Hindi po ganun yun. Huwag po natin isapalaran ang inaharap at magpasya at magplano ka. Ngayon kung paano ka makararating na nais mong patunguhan. Kapag ka mayroon ka pong goal, dapat ay mayroon ka mga plano kung paano mo ito gagawin para yung mga hakbangin ito ay makarating ka doon sa iyong ultimate goal na nais mo po niyong marating sa pamagitan ng inyong pagpapamilya. Ayon sa Kawikaan 20 talatang 5, payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit iibigin ng taong may unawa. Kapag ang ng tao may unawa, kahit ito ay masakit, sa mga payo ito, kahit na ito ay mahirap, ay malalim man ito, ay iibigin ito ng tao na mayroon pong sapat na unawa at magandang plano para sa kanyang hinaharap at kanyang magiging pamilya. Ano ang mga dapat na lubos na maunawaan ng bawat pamilya? Ano nga po ba ito, mga kapatid? Lahat ng bagay, dapat po unahin natin ang Panginoon. Sabi ng Mateo 6, talatang 33, unahin ang Panginoon, ngunit hanapin muna ninyo, no? Sabi ron, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun po yung sabi. Unahin dapat natin ang Diyos. Lahat ng bagay, kahit gaano kalaki ang problema natin, basta inuna natin ang Panginoon, walang bagay o problema na hindi po tayo malulutas. Na napakasarap malutas kasama ang Panginoon. Kalawa, kilalanin sa ating mga sarili ang Diyos ay nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Kapag ganito po yung ating pong pagpananaw at yung ating kaisipan, hindi po tayo magiging makasarili. Dahil alam po natin, lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos ay pag-aari niyan lahat. At ginawa lamang tayo, pinili lamang tayo bilang mga katiwala. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang mga nananahan dito ayon sa mga awit, Kapitulo 24, talatang 1. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Ang lupa, lahat ng yan ay sa Panginoon at ang lahat ng narito at ang sanlibutan at silang mga naninirahan. Dito lahat po tayo pag-aari ng Diyos. Walang may-ari sa atin maliban sa Diyos. Dapat natin itong kilalanin. At ang sabi roon, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin at ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon, ang mga bundok at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Ayon sa mga awit 50, talatang 10 at talatang 11. Lahat ng ito ay pag-aari ng Panginoon. Wala pong atin dito. At ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Sabi ng Hagay 2, talatang 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon na mga hukbo. So, sa mga tuwid, alin ba ang atin dito? Lahat naman to ay dumadaan lamang sa ating mga kamay bilang isang tagapangasiwa at tagapangalaga nito. No? Pero ang lahat ng ito ay nandoon o doon sa tunay na mayroong ari nito. Ang baka, at baka iyong sabihin, ano sabi ron? At baka iyong sabihin sa iyong puso, para katulad ng lalaking haling ito. Sinabi sa kanyang puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas na aking kamay na siyang nagbigay sa akin ng mga kayamanang ito. Kundi yung alalahanin ng Panginoon mo Diyos sapagkat siya ay ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ayon po doon sa Deuteronomy 8, talatang 17 at talatang 18, Diyos po ang nagkaloob at nagbigay sa atin upang magkaroon tayo ng mga kayamanan. Maging tapat po tayo dapat nakatiwala. Mahirap pong humanap ng tapat, lalo sa panahon ngayon. Pero hindi po imposible na tayo maging tapat kung tayo lamang po ay kumikilala na lahat ng bagay na ito ay wala po sa ating sariling kakayahan, kundi ito po ay pag-aari lamang ng iisang tunay na Diyos na gulumalang na siyang nagbigay ng kaloob na ito para sa atin. Na maging tapat na katiwala. Sabi ng Genesis 1:28, at magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa mga ibon, sa mga papawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
Ang sabi ng unang Korinto 4 talatang 2, 1 Corinthians 4:2, bukod dito kailangan sa mga katiwala na sila ay maging tapat. Tagubilin po ni Apostol Pablo, no, doon sa 1 Corinto o unang Korinto 4 talatang 2, kailangan daw po sa isang tapat o sa isang katiwala ay maging tapat. Kapag ang tao ay tapat, kahit nakatalikod yan, kahit yan ay nasa malayo, kahit yan ay nag-iisa, kahit yan ay anuman ang ginagawa, yan ay mananatiling tapat. Hindi po nananapat, no? Tapat. Ang sabi po sa araw-araw po ng pamumuhay o buhay ng pamilya, masusukat ang pagiging tapat na katiwala. Paano ba ito sinusukat? Siguro dapat naglalagay tayo ng mga panukatan, ano? Paano nga makita natin yung magiging isang tapat na katiwala bilang isang sambayan. Sa mga pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos, paano natin ito pinamamahalaan? Tanong ito paano nga ba natin pinamamahalaan at pinamamasuhaan yung mga bagay na tinatanggap natin mula sa Diyos? Kailangan ng bawat pamilya na malaki man o maliit man, ang kinikita nito ang isang matalinong pagbabudget. No? Dapat ay magaling tayo mag-budget. Dapat matalino tayo. Kahit malaki man o maliit man yung ating tinatanggap, dapat ay maging matalino tayo na hindi natin inuuna yung mga bagay na hindi naman dapat unahin. Dahil marami po sa atin, basta bili na lang ng kung ano, no? Kung ano na lang yung binibili, kahit nakatambak na lang sa ating mga tahanan, wala naman pakinabang pa, binibili na natin dahil parang nagiging hobby na yung mamili. Parang katulad ng panahon natin ngayon na nauso yung mga online business shopping, no? Na talagang ang tao, isang click na lang sa kanilang cellphone, nakakarating na yung kanilang mga ino-order at kalimitan ay palpak pa yung na-order. Ako'y 2 beses, 3 beses na ako na-biktima. Sa picture ay napakaganda noong item. Pagdating sa akin ay hindi naman pala mapapakinabangan. So, mabuti na lang ay hindi ko tinatanggap at ibinabalikot. Mula noon ay tinanggal ko na yung application na yun sa aking cellphone para hindi na ako matukso na bumili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Kasi sweldo pa lang, kalimitan pag hindi natin ito ginawa, kasi sweldo pa lang, ubos na. At hindi mo na maisip, no? Pag nakita natin nilaman ating mga Facebook, para daw itong sibuyas, yung ating pong mga sahod, no? Ay nahihirap, mga kapatid, pag hindi po tayo magiging marunong. Dapat marunong tayong suma kung paano natin ito binabudget. Ano po ba yung ibig sabihin ng budget? Ang budget ay isang nakasulat na plano kung paano gamitin ang wasto, ang pera at salapi. Dapat nakasulat ito Ano ba yung mga kailangan ko sa loob ng 15 araw bago ako makasahod ulit? Ito yung ating mga uunahin dapat. Ililigtan natin, ano? Maglalaan tayo ng budget para sa ating pamasahe. Maglalaan tayo ng budget para sa ating pong mga bibiling mga baon, yung ating mga pagkain, yung ating mga kuryente na ating binabayaran, yung ating tubig na kinukonsumo, yung iba pang mga bagay. Kung may susobra man dyan, siyempre ay tatabi natin, ilalaan natin para na hindi natin dapat ito gagalawin ano man ang mangyari. Kasi kalimitan, nahihiram yung pera pero hindi na isusuli hanggang sa mangungutang na sa kapitbahay. Pag medyo minamalas-malas pa, yung mangungutang sa Bombay. Kaya nagkakasapin-sapin yung mga problema. Nga dapat nakasali lamang sa budget. Unahin natin, dahil sabi natin kanina, dapat ay una ang Diyos. Huwag natin kakalimutan na itabi yung bagay na naukol para sa Diyos. Ano po ito? Ito po yung ating mga binibigay na tithe, no? Yung ating mga tithe, yung 10 bahagi, at yung ating mga handog, yung offering. Dapat yung handog ay special ito Dahil Diyos ay special, dapat bibigyan natin ng handog sa Kanya, special din. Hindi yung kung ano na lamang yung mga dukot natin sa ating mga bulsa, total isipin natin at sabihin natin, mayaman naman ang Diyos, Kanya naman galing lahat yan. Dahil po niyo, tinitingnan ng Diyos yung katapatan sa ating mga puso Hindi naman yan bumabase sa laki o liit ng ating binibigay. Pero kung gaano tayo katapat, kapag tayo nagpapasya, binibigay natin ito ng masaya. Kaya nga sabi, biniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Kaya pag hindi naman tayo masaya, o napipilitan lamang tayo, huwag na natin ibigay. Dahil hindi naman ito magiging katanggap-tanggap at magiging kaibig-ibig sa ating pong Panginoon. Na dapat unahin natin ang pagtatabi ng isang bahagi na ito, ng 10 bahaging ito, para sa Panginoon at yung ating pong mga offering. Ano ba ika-10 bahagi? Ay ika-10 bahagi o tithe o 10% ng anumang bagay na mula sa ating kinikita o binibigay sa atin. Dapat nakaseparate na yan
Sa bahay, gano'n, may sarili ako sobre para doon sa type. Para doon sa offering, may hiwalay din ako sobre. Kaya pagka binigay ko, dalang sobre yan. Type, and offering. Pwede na naman isa lang para hindi matipid. Pero mas maganda sana kung talagang magkabukod eh. No? Para at least nakikita ko kung ano yung laki ng aking binibigay halimbawa, yun din yung aking tinutumbas, para at least talagang maging mas malawak at maging mas kapakipakinabang doon sa mapag-uukulan itong bagay na ipinagkatiwala sa atin sa atin ng Panginoon. Kasi lahat ng bagay na yan galing naman sa Panginoon. Kaya karapatan lang ng Panginoon na makita yung pagbabalik natin sa pamagitan natin pagtatapat sa Kanya. Mula sa panahon ng matandang tipan, iniutos na ito ng Diyos sa Kanyang mga lingkod. Maging sa panahon ng bagong tipan, maging sa ating mga kapanahon nito, ipatuloy pa rin po itong umihiral. Dahil isa naman po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. No? Siya yung nagkakaloob nito mga bagay na ito para gawin tayong isang maging mabuting katiwala. Paano ba ito binubukod? No? Ay kasampung bagay sa lahat ng ating mga kinitang tinatanggap natin. Ito po yung tanong. Halimbawa po ay tumanggap tayo ng 1,000 sa ating pong pinagtrabahuhan. Kung tayo po ay tumanggap, dapat magkano yung ating pong ibubukod? Ano? Sa 1,000 dapat meron po tayo nakabahagi na 10 bahagi na ibubukod. Katulad ng 100 bilang ika-10 bahagi ng ating pong pinaghanap buhay. So meron po tayo matitirang 900. Natitirang bahagi ng pangangailangan mo at ng pamilya mo. Pero kasi ang ginagawa ko diyan kapag ako tumanggap ng halimbawa ay 1,000, 100 yung aking ginagawang pinaka-type sa ating Panginoon, at ang ginagawa ko naman ay another 100 din para doon sa handog. At kung may matira man o wala sa akin, hindi ako nag-aalala sapagkat Diyos ang nagbigay, Diyos din naman ang magkakaloob pag tayo po ay naging tapat sa Kanya. Subukin po ninyo mga kaibigan, kung hindi po ito maging epektibo sa inyo, ay huwag niyo na po paniwalaan ang aking sinasabi. Pero talagang ang Diyos natin ay hindi natin kailanman masusubukan pagdating sa bagay na yan. Ano ang mga pagtuturing ng Diyos sa ikasapung bahagi? Sabi na Levitico 27, talatang 30, lahat ng ikasapung bahagi sa lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kaya itong bahagi ito ay maging banal eh. At ang lahat ng kasapong bahagi sa bakahan o sa katawan, lahat ng kasapong bahagi na dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol ay banal sa Panginoon ayon sa Levitico 27 talatang 32. Ang pagbabalik natin ay kasapong bahagi ng ating mga natanggap o kinita ay kapahayagan ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Kung meron po tayo tinatawag na BIR, no, na obligado po tayo mag-tax kada tayo po ay sasahod, ang gobyerno po ng Diyos ay meron din po yung pangangasiwa ng pananalapi na kung saan ay meron pong pinaglalaanan, pinagugugulan itong mga bagay nito para sa mga gawaing banal. Natandaan po natin, ito po yung napakalaking bahagi para dapat po natin itong ipagkaloob at ibalik doon sa tunay na may-ari. Ang pagbabalik natin ay kasapong bahagi na ating tinanggap o kinita ay kapahayagan ng pagkilala natin sa kabutihan ng Diyos. Kung di natin kinikilala mabuti ang Diyos, hindi natin kailangan magbalik niyan. Pero nakakalungkot na tayo nabubuhay kung wala naman tayong kinikilalang Diyos. Sabi nga doon isang nabasang quote, hindi daw ang pagiging pinakamahirap ay yung wala ni isang sentimo sa bulsa. Ang pinakamahirap doon na tao na nabuhay sa lupa, yung taong hindi kumikilala sa kabutihan ng tunay na Diyos. Bukod sa pagbubukod ng tithe, inaasahan ng Diyos na magkaloob tayo ng malayang handog, no? Yung ating love offering. Saan natin kukunin ang handog nito, gaano halaga. Sa Santiago 1, talatang 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kalubay pawang buhat sa itaas na walang pagbabago ni kahit anuman ng pag-iiba. 2 Corinto 9:7, binanggit natin kanina na magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos, pinagbibigay ng masaya. Kung hindi naman tayo masaya, hindi natin ibigay. Dahil hindi naman ito maging kaibig-ibig sa Panginoon. Pero kung ito binibigay natin na tayo ay masaya, talagang ito ay nagiging katanggap-tanggap. At ang sabi nga po rito ay iniibig ng Diyos yung mga taong nagbibigay ng kanilang kaloob at pagtitiwala sa Diyos. Kasi ito po yung sukatan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Katulad ng pulubi na lumapit sa ating Panginoon, ay 1 sentimo na lamang yung kanyang hawak, no? Pero yung kanyang ipinagkaloob ito sa templo.
Tarapan noong mga maraming parisiyong nagbibigay ng kaput mandog, pero mas pinuri ng Panginoon itong pulubing ito sapagkat iyon na lamang yung natitirang para sa kanya, ibinigay pa niya sa Panginoon. Napakalaking pagtitiwala nito. Meron kaya tayong ganitong sukat ng pananampalataya na magkaminsan nakakalungkot kung sino pa yung marami at sagana sa buhay. Sila pa yung laging kapos sa pananampalataya. Sila pa yung laging kapos doon sa pinansyal. Nakakalungkot na katotohanan. Mas mabuti pa magkaminsan o kalimitan sa kasaysayan ng banal na kasulatan, marami pang ganitong aba ang kanilang kalagayan sa kanilang lipunan, pero na ibabalik nila yung kabutihan ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang pagtatapat. Ang handog o offering ay pinagpasyahan ng tao. Nakabatay ito kung gaano ang pagpapalaga niya sa Diyos. Nakabatay dito sa kanyang lubos na pagkakaunawa ng kababalaghan at kabutihan ng Diyos sa kanya at sa kanyang sambahayan. Hindi ka na magkaroon ng karamdaman katulad ng umiiral ng virus ngayon. Ang dami na nagkakaroon. Pero kahit paano tayo ay patuloy na naiingatan ng Panginoon. Di natin sinasabing hindi sila naiingatan, pero kalimitan kasi ay talagang nagiging pabaya. No? Kalimitan talaga ay nagiging pinapawalang bahala. Yung alam nilang may lumalagad ng virus ay nilalabag pa yung mga protocol ng pamahalaan. Kaya nangyayari tuloy pag nahawahan ay nagiging kalunos-lunos yung kanilang kalagayan. Tandaan po niyo yung ating buhay sa araw-araw. Isang malaking biyaya na sa Diyos. Yung matulog ka ng gabi, magising ka na kinabukasan, ito'y malaking pagpapala na sa ating Panginoon. Kaya huwag natin kakalimutan, huwag natin pagdadamutan ang ating Panginoon Diyos. Ang handog ay maaaring kalahati. Sabi ng pananaw ng Biblia, maaaring kalahati ng inyong tithe o kasing halaga ng inyong tithe katulad ng aking pong ginagawa na kung 10% yung aking binabalik sa Panginoon na aking pinaka-tax o aking buwis ay 10 bahagi din o 10% din ang aking binabalik bilang aking handog. Bilang pasasalamat sa napakasaganang kabutihan ng Diyos na pag-iingat sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking sambahayan ay isang bagay na malaking bagay na dapat po natin tignan. Ang pagbabalik ng tanaw ng utang na loob natin sa napakabuting Diyos na nag-iingat sa bawat sa atin. Mataas o maaaring mas mataas pa. Kung talaga ikaw ay malaki yung iyong pananampalataya, ay kaya mong magbigay ng higit pa, no? Doon sa iyong itinakdang halaga. Kaya tindaan po natin ay 10 bahagi ng Diyos ay nagtatakda ng halaga. Tulad ng 10% na ating pong pinag-aralan kanina. Sa handog offering tayo ay nagpapasento depende sa kung gaano bukas ang puso natin. Ng kaloob sa Diyos, marami sa atin, maraming magaling magdasal. No? Pag nananalangin po sa Diyos, sana bigyan po nyo kami ng ganito, bigyan po nyo kami ng ganyan. Pero pagka hihingan ka na ng Panginoon, ayaw mo naman magbalik sa Kanya. Yan nakakalungkot. Sabi nga ng isang Chinese na nanalangin, hanggang kailan ako titigil na pagbibigay dito sa mga taong laging lumalapit sa akin ng hihingi ng tulong. Ang sagot sa kanya ng Panginoon ay kung hindi ka na tumatanggap. Palagi naman tayo tumatanggap at kailanman ang Diyos ay hindi nagsasawang magpaulan ng kanyang kabutihan, maging sa masama o sa mabuti. Ganyan kabuti po ang ating Panginoon, hindi yan namimili, nagtatangi ng tao. Sandog at offering yan. Dapat ay, sabi rito, sandog o offering ay tayo ay nagpapasento, depende kung gaano ang bukas ng puso natin sa kaloob ng Diyos sa atin. Kailan at saan dadalhin? Isa pong bahagi at handog. Ang isang pong bahagi at handog ay dadalhin at ipagkakaloob ng pamilya sa panahon na sila ay dumadalo sa kanilang pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Kaya nga meron tayong mga bahay-sambahan na kapag tayo ay nagtitipon ay doon natin nilalagak yung ating pong mga pagbabalik ng mga bahaging ito ng banal sa ating pong Panginoon Diyos. Ang tithe o isa pong bahagi at offering ay dapat kasali sa mga budget po natin ito. Kapag gagawa tayo ng listahan ng budget, ito yung nasa unahan ng ating pong budget. Ito po yung ginagawa. No? Ilalagay ko sa unahan yung tithe, ilalagay ko sa unahan yung aking offering. Pagkatapos, ang ikalawa yung aking savings. No? Kung mayroon akong ipon, dapat kasama yan. Mayroon akong ipon. Yung parte ng aking kinikita, dapat ay tatabi ko isang bahagi. Maaaring mayroon din akong iipunin para doon sa aking sasakyan, para kung masira ay dapat kinukumplit natin yung depreciated value ng anong bagay natin ginagamit para kung ito'y masira, meron tayong pang maintenance na hindi tayo namang problema kapag dumating yung panahon na ito ay nasisira. Ikatlo, araw-araw at buwan ng pangangailangan. Ano ba yung mga araw-araw at buwan ng pangangailangan natin na dapat kasama natin sa listahan? Katulad na binanggit natin kanina, yung ating pagkain, pangunahing pangangailangan, yung ating pong mga damit, yung maintenance, binabayaran natin kagaya ng tubig, yung mga kuryente, dapat ay nakatabi yan. Kung mayroon kang telepono, yung
telephone bill. Dapat ay naka-budget yan. Meron po 7 mabuting dulot kapag nagbabudget ang pamilya. Tamang direksyon, no? Una, tamang direksyon sa pamilya. Ito po isa sa mga mabubuting maaaring idulot. Ikalawa, yung tamang kontrol sa paggastos. Yung hindi ka basta todo pasta, gastos ka ng gastos, tapos kumbaga, sawa ka sa paggastos, tapos bahala na bukas na katungangan na. So, maiiwasan po natin ito. Ikatlo, nagkakaloob ng disiplina sa paggastos yung sarili mo mismo, madidisiplina mo. Kapag hindi naman talaga mahalaga at hindi naman talaga kailangan gastusan, hindi na tayo gagastos. Kaapat, may sistema sa pagkakaloob sa Diyos. At ikalima, may naitatago para sa di inaasahan. Dapat talaga mayroon tayong savings. No? Mayroon tayong tinatabi para doon sa mga nangangailangan din nalalapit sa atin. Hindi manggagaling doon sa talagang gamit natin na budget sa bahay. Talagang mayroong nakabukod. Meron po akong tinatabing mga ganyan para doon sa kurban, para pag halimbawa may lumapit sa akin na nangailangan, ito yung aking nagugod. Kaya lang di po ganun kalaki yung halaga. Pero kahit na paano, kahit konti, ay makakatulong kahit na paano. No, kahit na maliit na pamamaraan lamang. Sa anim, nagkakaisa ang pamilya sa pagpapasya. So kung meron kayo savings at meron kayo kailangan gawin, papagawa kayo ng bahay, o magpapagawa kayo ng sasakyan, o naman yung pagawain sa inyong tahanan, o naman yung pagkakagastusan, dapat nagkakaisa po ang ating pamilya sa pagpapasya. At kapito, napapangasiwaan ng matalino ang ipinagkatiwala ng Diyos. Ito pala yung mga 7 mabubuting dulot kapag nagbabudget ang pamilya. Ang pera ay maaaring maging isang kapakipakinabang na alipin o mabagsik na amo. Totoo po yan. Kapag hindi natin na i-manage ang pera, tayo ang i-manage ng ating mga pera. Isang susi sa matagumpay na pamumuhay ay nakasalalay sa matalinong pangasiwa ng salapi. Ang bawat matalinong pagbabudget ay may isang pagkakakilanlan. Ang kita ay dapat mas mataas kaysa halaga ng mga kagastusan. Alala ko tuloy na meron akong naging amo nung araw na isa sa mga sikat na mall diyan sa bahagi ng Caloocan at sa ibang bahagi pa ng Maynila. Nakikita ko siya kapag siya ay kumakain sa tanghalian, hindi siya lumalabas, meron siyang baon, no? Pero mayaman na ito, may baon siya. At yung kanyang baon, yun yung kanyang kinakain. Pag ako'y magpapaalam na para kumain ng aking lunch doon sa labas, ay kinakausap niya ako, tinasabi niya, alam mo kayo mga Pilipino, kaya kayo lagi kulang kapos. Kasi yung inyong kita, mas malaki inyong gastos. Totoo nga naman, no? Kalimitan sa atin, pag kumita ng 100, yung ating gastos 200. Paano hindi tayo nagiging maayos mag-budget? At tinitignan ko siya ay, bukod sa siya milyonaryo na, pero masinop siya sa kanyang mga kinikita. At kahit siya milyonaryo na, meron talaga siyang baon na kanyang niluto galing sa kanantahan. Kaya doon ako nakapulot ng ideya na sabi ko, tama nga naman. No? Para mas makatipid tayo, dapat ay conforme sa ating gastos. Dapat mas malaki yung ating pong pinasahod o kinikita para maiwasan yung mga shortage po, no? Sa ating pong pananalapi. Ang kita ay dapat mas mataas kaysa sa halaga ng mga kagastusan. Ayon po sa isang payo sa Adventist Home, page 380, sa kanila na ang mga puso ay lubos na ipinasasakop sa Diyos at tinatanggap ang salita niya bilang kanilang gabay, ay malalaman kung paano kikilos ang kanilang mga sarili sa bawat gawain ng buhay. Sa awit 84 talatang 11, 84 talatang 11, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakan ng matuwid. Yan po yung kanya po sinasabi. Ako'y naging bata, sabi ng mga awit 37 talatang 25, ako'y naging bata at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. Ito nga naman, na talagang kapag ang tao ay naging tapat at matuwid sa Panginoon ay hindi siya pinababayaan. Filipos 4 talatang 19, ang sabi ng Panginoon doon, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kalatian ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, huwag tayo naging tapat at naging maganda yung ating mga plano at panukala sa buhay. Bago tayo pumasok sa pamilya, ay niyahandaan natin yung ating mga sarili. Kapag nasa panahon na tayo may pamilya, ay patuloy natin ginagampanan. Ito mga bagay natin po pinag-usapan ay malaki pong may tutulong
sa ating pong pamumuhay. Tandaan po ninyo, ito pong bahagi ito ng programa natin ay ang layunin po nito ay makatulong kahit sa maliit na pamamaraan sa pamagitan nito mga payo ng banal na kasulatan at ng mga referensya natin pong magagamit para po makadagdag kung kayo man ay mahusay na ay makadagdag kahit pa paano, makashare din ng bahagi na pakinabangan din naman ng marami sa atin. At alam ko po, pag ganito yung ating pong kaparaanan sa buhay, maiwasan po yung mga sigalot na naging pangunahing problema sa loob ng ating sambahayan. Sana po sa ating po maikling programa ito ay makatulong po sa inyo at makapagatid po sa inyo ng mga paalaala na walang bagay na mahirap basta inuuna natin ang Panginoon. Walang bagay na mahirap sa taong masikap at matapat at nangangasadlaga at nangangasiwa sa kanyang buong sambahayan. Patuloy po nating panalangin ng bawat isa. At tayo po ay maging matibay at tayo patuloy na ingatan ng Panginoon. Lalo't ngayon, sa panahon ng pandemya, ay mailayo tayo sa mga piligang virus na ito na maaari makapinsala sa ating pong pangangatawan. Sapagkat kapag tayo pinagyan ng karamdaman, malaki po ang magiging impact nito sa ating pong mga pamilya. So muli po, maraming salamat po sa inyo at sa ating pong pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. Mapahabagi namin ng Diyos. Maraming salamat sa baging po ito natin kung napag-aralan, nawa ay matanim at pinuhin mo ng malalim sa mga puso. Magkaroon kami ng malaking pakinabang at katatagan sa aming panampalataya. At nawa mga bahaging ito ay magamit namin sa loob namin ng tahanan at magkaroon kami ng isang maunlad na pamilya at sambahayan na patuloy namin magiging matapat na lingkod at katiwala habang sa kami naghihintay sa inyong kalawang pagparito. Maraming salamat po sa pagdinig ng panalangin sa matamis na pangalan ng inyong minamahal na Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga sa atin lahat at mapagpalang araw kung saan man kayo naroon ngayon. Patuloy kayo mag-ingat at huwag niyo po kalimutan gampanan kundi ang mga protocol na pinatutupad na ating pong pamahalaan para na rin po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kung naghahanap buhay man po tayo, palagi natin sa isip ay magtiwala tayong lubos sa Diyos. At ayahan natin ang Panginoon ang siyang umagapay sa atin at pakayin tayo patungo sa tunay na liwanag ng pag-asa upang kung dumating man ang mapalad na oras at araw ng kanyang pagparito, lahat tayo ay magsama-sama hindi lamang sa lugar na ito, hindi doon sa bangang lupa na kanyang ininda para sa kanyang bayang banal na sasalubong sa kanya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, at isang pagpapala po ng Panginoon na ako mong naisiwanan sa inyo at maging malusog po tayo sa ating pong pamumuhay. Maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid na nakasubaybay sa ating pong programa. Salamat po.